Kung tinawag tayo ng Diyos para maging representative niya para sa mga taong nililigtas niya at ginagawang alagad o disciple, ay paano naman tayo mamumuhay bilang mga tinawag ng Diyos o ambassador ng Diyos? Una, remember who you are. Pangalawa, declare what God has done. At pangatlo, live honorably among others. So una, remember who you are. Alalahanin mo kung sino ka sa paningin ng Diyos. Napakahalaga nito kasi kapag nakalimutan mo kung sino ka, madali kang mamuhay na parang wala kang tatay sa langit. Makakalimutan mo na ikaw ay tinawag at may layunin kang dapat tuparin sa iyong buhay. Sabi sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Sa panahon na ito, si Pedro ay sumusulat sa mga Kristiyanong nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. Sila yung mga taong madalas tratuhin na outsiders. Minamaliit sila, sinasaktan at inuusig. Parang sinasabi ng mga tao sa kanila na kung kabilang ka sa disciples ng Panginoong Yesus, ay abnormal ka. Hindi ka kabilang sa kanila at hindi ka katanggap-tanggap sa kanilang lipunan. Kaya marahil ang tingin nila sa sarili nila ay walang kwenta. Kaya pinalakas ni Pedro yung kanilang mga kapatid. Sabi niya, kayo ay lahing pinili. Parang sinasabi niya sa kanila na ang identity nyo ay hindi nakabase sa background, hindi sa social status, hindi sa lahi o nationality, at hindi sa mga failures nyo. Kundi ito ay nakabase sa pagpili at pagtawag ng Diyos sa inyo. Sa verse 9, makikita natin ang ating identity. Una, ayon sa talata ay tinawag tayong lahing pinili o chosen people. So, ang ibig sabihin pala ay hindi ikaw ang unang lumapit sa Diyos. Hindi. Kundi siya ang pumili sa'yo. Grabe, sobrang nakaka-bless nito na ang Diyos ang nag-initiate para iligtas tayo. Kasi isipin mo, kung ang kaligtasan natin ay nagsimula sa sarili nating initiative, kung nakadepende ito sa sipag natin, sa bait natin, sa galing natin, o sa lakas ng self-control natin, naku, sigurado, matagal na tayong bumagsak at sumuko. Kasi kapag napagod ka, kapag nagkamali ka, kapag natokso ka, o kapag nanlamig yung pakiramdam mo para sa Diyos, ay matagal na sanang tapos ang relasyon mo sa Diyos. At ang masaklap nito ay mamumuhay ka na sa matinding takot at anxiety buong buhay mo. Kasi iniisip mo hindi ka na anak ng Diyos kasi nagkasala ka at sumablay. At ang iniisip mo kasi nakasalalay sa akin yung aking kaligtasan. Nakasalalay sa performance ko yung relationship namin ni Lord. Pero dahil ang Diyos ang gumawa ng initiative, praise God, ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa kanyang faithfulness at hindi sa iyong mga ginawa at hindi ginawa. Bakit? Kasi pinili ka nga noon kahit hindi ka pa gumagawa, kahit nasa kadiliman ka pa at wala ka pang pakialam sa kanya. At kahit nakita niya na lahat ng gagawin mong kasalanan hanggang sa dulo ng buhay mo, ay pinili ka pa rin niya. At nag-commit pa rin siya na bayaran ng kasalanan mo sa krus. Kaya yung kaligtasan mo at yung pagiging anak mo ng Diyos, hindi yan nakasalalay sa performance mo, kundi nakasalalay sa Diyos na pumili sa'yo. Nag-decide na siya noon pa. Kaibigan, yan ang nagbibigay sa atin ng matinding security at assurance. Ang security mo ay hindi kung gaano mo kamahal ang Diyos. No. Ang security mo ay kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kaya kapag nadadapa tayo at nagkakasala, ang tamang response natin ay hindi yung lumago at magtago dahil sa hiya o takot na baka bawiin ng Diyos ang pagpili niya sa atin. No, ang response natin ay mabilis na lumapit agad sa Kanya at magsisi. Bakit? Dahil alam nating hindi nagbabago ang isip ng Diyos sa mga taong pinili niya. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi ka niya pinili para lang itapon kapag nagkasala ka, kundi pinili ka niya para mahalin ka at baguhin ka niya hanggang sa dulo ng iyong buhay, hanggang magharap kayo ng Panginoong Yesus. Pangalawang identity natin, tayo raw ay mga maharlikang pari o royal priesthood. Maharlika kasi kabilang ka sa pamilya ng hari, may dignidad ka. Pari kasi may purpose ka. Tinawag ka para maglingkod sa hari at ilapit ang ibang tao sa kanya. Kaibigan, ang isang blessing bilang pari ay binigyan ka ng privilege na tumayo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Ikaw yung nagiging tulay
dinadala mo ang mga pangailangan ng pamilya mo, pangailangan ng mga kaibigan mo at ng mga naliligaw sa pamamagitan ng panalangin at pagpapakilala sa Diyos sa kanila. Kaya kaibigan, kung pakiramdam mo ay naging makasarili ka sa pananampalataya mo lately, na ang prayer mo palagi ay, Lord bless me, at wala ka ng concern sa mga taong naliligaw sa paligid mo, kaibigan, inaanyayahan kita na magsisi. Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, patawarin mo po ako kung nakalimutan ko na ako ay maharlikang pari. Gamitin mo po ako para sa mga taong nilagay mo sa buhay ko. Pangatlong identity natin ay tinatawag tayong isang bansang hinirang o holy nation. Ang ibig sabihin nito ay set apart tayo kasama ng ating mga kapatiran. Hiniwalay tayo para sa Diyos, kaya hindi na tayo aayon o magko-compromise sa takbo ng mundong ito. At ang pang-apat, tinawag tayong bayang pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, personally, ay inaangkin ka ng Diyos na Kanya. Ikaw ay hindi na kabilang sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng pagiging pag-aari sa talata ay ikaw ay espesyal na kayamanan na binili sa napakamahal na halaga. Ang pinambayad niya ay ang sariling dugo ng Panginoong Yesus. Kaya kapag tinignan ka ng Diyos para sa Kanya, ikaw ay hindi kagamitan. Ikaw ay hindi isang numero. Pag tinignan ka niya, ikaw ay hindi isang aksidente. At lalong hindi ka isang empleyado o project na kapag pumalpak at nawalan ng pakinabang ay basta na lang itatapon at papalitan. No! Para sa Kanya, ikaw ay anak. Ikaw ay minamahal. Ikaw ang Kanyang tinatanging kayamanan na hinding-hindi niya isusuko o i-give up. Ito ang nagbibigay sa atin ng confidence dahil sa pag-aari na tayo ng Diyos. Kaya kung gusto mo matagumpay na matupad ang calling ng Diyos sa iyo, alam mo kaibigan, remember who you are. Kasi kapatid, kapag nakalimutan mo identity mo sa Diyos, ay magiging dahilan ito para hindi mo magawa ang purpose mo. Halimbawa, kapag nakalimutan mo kung sino ka, magsisimulang kainin ng ambisyon at trabaho ang buong pagkatao mo. Baka isa kang empleyado na naghahangad ng promotion o isang professional na lunod sa paghahabol sa pera, sa sobrang kagustuhan mo na mapatunayan na magaling ka sa iyong boss o sa mga kabatch mo na malalayo na yung narating, nagiging aliping ka na tuloy ng career mo. Nakakalimutan mo na ang Diyos ang tunay na nagbigay sa iyo ng kakayahan. Kaya kapag na-bypass ka sa promotion o nagkamali ka sa isang malaking project, anong mangyayari? Guguho na rin ang mundo mo. Bakit? Kasi ginawa mo ng identity ang trabaho o ang sweldo mo, imbes na ang pagiging anak ng Diyos. Minsan pa nga, baka matukso ka ng mandaya sa oras o manira ng kapwa mo katrabaho para lang umangat. Kasi nakalimutan mo na ikaw ay isang bansang hinirang, set apart para gumawa ng tama at marangal. O kaya naman, minsan, sa dami ng nakikita natin sa social media, mga pamilyang parang perfect, mga taong laging nagtatravel sa mamahaling lugar, mga bahay na ang ganda-ganda. Kaya tuloy, kapag nakalimutan mo ikaw ay maharlikang pari, ikaw ay anak ng Diyos, ang bilis mong ma-insecure. Umiiksi yung pasensya mo sa asawa mo dahil pakiramdam mo hindi niya nabibigay yung ideal na buhay na gusto mo. Napagbubuntunan mo tuloy siya ng galit. Pati ang mga anak mo, nasisinghalan mo. Kasi feeling mo, ang gulo-gulo ng buhay nyo at ng bahay nyo kumpara sa iba. Nakakalimutan mo nang maging daluyan ng biyaya at pagmamahal sa sarili mong tahanan kasi kinain ka na ng comparison at kinain ka na ng inggit. Kaya kaibigan, remember who you are. Sa Luke chapter 19, si Zaccheo ay kilala sa lugar nila. Hindi dahil banal siya, kundi dahil makasalanan siya. Oo, mayaman siya bilang tax collector. Pero, dala-dala niya yung bansag at condemnation ng tao sa kanya na magnanakaw ka, korap ka, at mandaraya ka. Pero tingnan mo, nang dumaan ng Panginoong Yesus sa kanilang lugar, alam niya na si Zacchaeus ay inaabangan siya sa taas ng puno. Pero tingnan mo, hindi sumigaw si Lord ng, Hoy, magnanakaw! Hoy, korap at mandaraya! Bumaba ka riyan. No, hindi. Tinawag niya sa pangalan niya
Si Sakeo. Luke 19:5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Grabe, alam ni Lord ang kasalanan niya at lahat ng pinaggagawa niya, pero hindi siya nakatingin sa kasalanan ni Sakeo, kundi nakatingin siya sa taong minamahal niya. Tinawag niya si Sakeo sa pangalan niya. Grabe yung implication nito kasi ang ibig sabihin, pinalaya siya ng Panginoong Hesus mula sa identity ng kahihiyan patungo sa bagong identity na binigay sa kanya ng Diyos. Siya ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Luke 19:9, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Kaibigan, kung nakatali ka sa masamang pagtingin ng iba sa iyo, tandaan mo ito, mas matimbang ang calling sa iyo ng Panginoong Hesus kaysa sa calling ng mundo sa iyo. Kaya kahit gaano ka pa kaordinaryo sa paningin ng iba, kahit pakiramdam mo wala kang narating, pakinggan mo ang sinabi ni Charles Spurgeon. The poorest woman or man on earth loving Christ is of a royal line. Kahit daw ang pinakamahirap na tao sa mundo, basta nagmamahal kay Kristo, ay nabibilang sa dugong bughaw ng langit. Kaibigan, alahanin mo, nakabilang ka sa maharlikang pamilya ng Diyos. Kaibigan, imagine mo na ipinanganak ka sa isang sobrang yaman na pamilya. Yung tipong billionaire status. Kung gusto mo ng bagong kotse, bibigay agad sa iyo. Kung gusto mo magbakasyon ng isang linggo sa Europe, no problem. Kahit anong gusto mo, makukuha mo at mapapasa iyo. Kaya lang, marami sa atin ang hindi naman ganun yung sitwasyon. Baka nga, pamasahe lang natin papuntang trabaho ay kulang pa. Pero kaibigan, ang truth is, in reality, we are in a far better place. Bakit? Dahil tayo ay mga royal sons and daughters of God. Tayo ay mga anak ng hari at bilang mga anak niya, pwede tayong humiling ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ano yon? Kapayapaan, pag-asa, pagbabago ng pamilya at kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Walang bilyonaryo ang makakabili niyan, pero iyan ay libreng ibibigay ng Diyos sa iyo. Sabi sa Ephesians 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kaibigan, ayon sa talata ay kayang ibigay ng Diyos ang mas higit pa kaysa kaya nating hilingin at isipin. Alam mo, may isang prinsipyo sa leadership na nagsasabing, we act from our identity. Kung sino tayo, doon manggagaling ang pagkilos natin. Kung alam mong ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka kikilos na parang talunan. Hindi ka mangangarap ng maliit para sa kaharian niya. Kaya nga, tatanungin kita ngayon, how do you want to make your world a better place? Anong mga pangarap ang iniligay ng Diyos sa loob ng puso mo para sa pamilya mo at sa mga taong naliligaw na dinadala sa iyo ng Diyos? Sino ang mga taong gusto mong akayin at isama sa langit? Kapatid, ikaw ay called out. Huwag kang makontento sa maliit na bagay. Lumapit ka sa iyong Ama. Ask and keep on asking and see what God will do for you.